Alright, so natatandaan niyo ba to? Last week, may nagawa akong mali. Pero justifiable naman siya. Hindi ko lang naman natawagan ng customer ko. That resulted to my suspension. Ayan, i-continue ko lang siya, no? Bago ako masuspend noong September 10th, the Lord gave me a dream, no? At ito yung panaginip ko. Nangyari siya noong September 7th, Sunday, right? So ito yung dream ko. Papasok daw ako sa isang pintuan at napakabilis ng tibok ng aking puso. At sinasabi ko sa sarili ko, kakayanin ko ba? Mabubuhay pa kaya akong pagpasok sa pintuan ito? Habang binubuksan ko siya at sinususian ko yung pinto, pagkabukas ko, nagising ako. So anong ibig sabihin ng dream ko? No? Ibig sabihin, the Lord is giving me an option kung gusto ko pang mag-work sa office or mag-iba ng work. Right. So, after that, September 10, nasuspend ako. By that time, I was devastated, no? Because I got suspended. Kasi maliit lang naman yung kasalanan ko. Personally ko yung kasalanan ko sa Panginoon, no? Na hindi ko ma-address. At maliit lang yung pagkakamali ko sa work. Pero nasuspend ako. After that, hindi ko matanggap. Pero nung araw na rin yun, it's the Lord had comforted me. Nawala lahat yung mga pain ko sa aking puso. Naintindihan ko naman kung bakit niya ginawa yun. Mas lalo ko siyang naintindihan. Naintindihan ko rin pagkakamali ko. Sasabihin ko yung dahilan mamaya kung bakit ginawa ng ating Panginoon yun sa akin. Ano? So, no work, no pay ako. Hindi ko rin alam kung makakabalik ako sa work or mag-iiba ako ng trabaho. Pero sumahod ako naman nung cut-off na yun. Right? So, I plan na mag-business for a while. Pero since gusto ko din magpahinga, wala rin naman nangyari sa plano ko at naging late na ako mag-isip at mag-decide nito. Then after that, after a couple of days, almost 2 weeks, I received an email from the HR. Ano magiging decision nila kung makakapag-work pa ako o hindi. Sa September 23, kakausapin nila ako. Ito yung. Pero bago muna yung decision at dumating yung araw na iyon, the Lord gave me some test. So that cut off, hindi ako nakapag-tights din. Kasi I know naman, as long I need naman yung pera, okay lang na hindi mag-tights. Nag-hold din ako ng pera sa parents ko dahil kailangan ko rin i-budget yung pera ko. No? Pero kahit paano, nakapagbigay naman ako ng pamasahe sa parents ko pag-uwi nila sa province. Yung first test, Sunday. No, the date ng Sunday, it's September 21. May nakuha naman kaming tithe sa church. Maliit nga lang siya. Yung iba nagastos sa food ng kabataan. The rest dapat is ibibigay sa bangko para sa babayarin. Pauwi ako ng Sunday, I decided na mag-taxi kasi napagod ako. Ang pera ko lang nung time na yun is less than 1,000. Kasama na yung tithes and offering. Pagkasakay ko ng taxi, si manong driver nagsabi agad ng kanyang storya. Dapat nasa DSWD siya. Tinanong ko kung bakit siya nagbabiyahe. Kasi nangangailangan niya nga daw ng pera upang maoperahan ang kanyang asawa at kailangan niya ng dugo. Kailangan na kasi putulin ang kanyang paa dahil sa sakit na diabetes. Para mabuhay, nangangailangan siya ng dugo at nahihirapan na siya. So ako naman, whenever there is an opportunity to help, especially sa ganitong sitwasyon, life and death situation, gusto kong tumulong. Pero, ang sabi ko, I take the opportunity to pray for him. Nanalangin ako. I prayed for him and also for his wife. At kinento ko rin kung anong nangyari sa buhay ko nung pinagaling ako ng Panginoon Diyos sa sakit ko na umiihin ako ng dugo at may tubig na ako sa baga. Ang sabi nga nila, isang bulati na lang, patay na ako. Pero binuhay ako ng Panginoon sa panahon ito ng COVID. Nung maraming namamatay. So, pinagaling ako. So, si Manong na nangangailangan ng 2,900 pesos ng araw na yun. So, then after that, bumaba ako ng taxi.
Yung taxi fare is 200 lang. But I decided to give 700 pesos kahit wala akong pera. Or not sure na may work pa ako. Yung perang ginastos na yun is hindi mababawasan yung pera ng tithes. Kasi kailangan palitan siya at ibawas ko sa mga savings ko. So kahit na wala akong work at hindi ko alam ang mangyayari sa kinabukasan. Okay. So whenever there is life in that situation, always help. Kasi kapalit nito ay buhay din. Second test. After that day, the next day, yung mother ko naman nag-message sa akin, wala daw sila makain. Ito yung screenshot. Pero nagtataka ako, I have 2 brothers. So, yung isa nasa Australia, yung isa naman nandito. Bakit siya nag-message sa akin? So, whenever there is kind of this message, weird, iniisip ko kagad, sinusubukan ako ng Panginoon. Bakit kamo? Kasi bakit siya mag-message sa akin? Pwede naman sa mga kapatid ko, ano? So, hindi na ako nagtanong kung bakit niya kailangan at para saan yung pera at bakit nawalan sila ng pera. So, what I did, sabi ko, magbibigay ako ng pera sa kanila. Kahit wala akong pera. Paubos na rin yung income ko. Bakit? Because I know that is already test from the Lord. And I also put in my heart, I will let the day worry by itself. Ibig sabihin, hindi ako dapat mag-alala sa bukas or kinabukasan. Then Monday night or Tuesday morning, mga alas 12 ng gabi, umattend ako ng meeting sa HR. Receive ko yung result ng investigation na makakabalik ako sa work. Nung araw na rin yon, sabi ko, worried din kasi ako. Bakit? Kasi maraming mata at chismosa sa office. Pero but the Lord comforted me because of that day. Bigla na lang din nag-send ng message yung friend ko that morning bago ako pumasok. Ito yung message. Ang sinasabi ng Diyos dito is huwag akong mag-alala. Everything is in control. Then, I got to work. Out of sa daming na-suspend sa office, ako pa lang ang nakabalik. Napakagaling ng Diyos. Because I have a God who controls the situation. Because this is what I have prayed for. Ano yung pinanalangin ko? Experience and wisdom from the Lord. Yung 10 days na suspension ko, akala ko na hindi bayad. So talagang pinagpahinga lang ng Panginoon, pero mababayaran pala ako. Aside from that, makakakuha din ako ng incentives. Kasama pa rin ako sa incentives. Kahit nasuspect ako. Yung worry about the money, ang Diyos ang nag-ayos dito at siya mismo ang kumikilos sa lahat. Kontrolado ng Diyos ang tao, kaya nilalagay ng Panginoon sa puso ko palagi at dapat din sa inyo. Kung sumusunod kayo sa utos ng Diyos at nirespeto niya siya, hindi niyo mangailangan or maproblema sa kinabukasan. Bago pa kayo mag-alala, inayos na ng Diyos ito. Ang tanong ko, kung ikaw ay nasa sitwasyon ko, kukontrolin din ba ng Diyos para sa inyo? Ngayon. Sa akin kasi, the Lord knows my heart because the Lord is using me as a tool for me to prophesy for Him para maging mabuti akong guro ng mga mananampalataya. The reason why the Lord gave me a wonderful experience para maranasan ko din kung ano ang nangyayari dito sa Biblia o sa buhay ng mga propeta. Kasi sa mga oras na to, ang pinag-aaralan ko at binabasa ko is ang libro ni Prophet Jeremiah. Bakit o para saan? Para maging effective ako at maramdaman ko ang pain and suffering ng isang propeta sa panahong iyon. Para mas maintindihan ko ang salita ng Diyos at maibahagi ito sa iba ng tama. Ano ang gustong sabihin ng Diyos sa istorya ko?
Most of the Christians today, ini-invalidate ang nararanasan ng propeta sa Old Testament. Hindi nila nararamdaman. Because sa maling pananaw nila sa kaligtasan na binigay ng ating Panginoon Jesus, they have a wrong interpretation. They blaspheme also the Word of God by saying these things. Ito siya. Kung sinasabi niya to na hindi tayo namumuhay sa First Covenant, nabubuhay na tayo sa Second Covenant, wala naman nakakasunod ng Ten Commandments eh. Naligtas tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Hindi niyo ba alam, itong salitang ito ay kalapastanganan sa Diyos? Hindi niyo ba alam, sa bawat sinasabi niyo ito ay lumalabas na tinatakwil mo ang ating Panginoong Diyos o tinatakwil mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay? If you invalidate ang mga experiences ng propeta dito sa Bible, you have invalidated the Bible as a whole. If you reject the Old Commandments, you have rejected the Lord and you have rejected the Lord Jesus Christ. Kasi more than 2,000 years itong Biblia na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Maraming namatay, maraming nagsakripisyo, ang mga karanasan nila ay katotohanan bilang isang tao. Tapos babaliwalain mo lang dahil sa isang sitwasyon dito sa Biblia. Tama ba yun? Pinaghirapan ito ng mga tao. So, kailangan ng bawat detalye dito ay bigyan ng importansya. The Bible is not just a word of God. It is also a history book. You need to separate the history from the Word of God para mas maintindihan mo to. Kaso, most speakers today, they only know what is the story, not the Word of God. Usually, dapat siyang pagsama. Yung kaalaman mo sa history, pati yung Word of God, para maging effective. It's the same thing pag sinabing born again. You are born of Spirit and of water. So, nandoon yung word na and, dapat magkasama sila. Kaso, ang hindi nakikita ng Kristiyano, yung born of the Spirit. Or, yun ang problema. If you disown the prophets and His commandments and laws, you have disowned the Lord God. If you disown these things, the Lord Jesus Christ will also disown you when you die. Ibig sabihin, itatakwil ka rin ng ating Panginoong Diyos pag namatay ka. Sasabihin niya sa iyo, I never knew you. Depart from me. The Lord wanted me to become a good teacher of His Word. This is the reason why halos lahat ng nangyayari dito sa Biblia ay pinaparana sa akin ng Panginoon Diyos. Meron akong different task. May mga pinili din ng Diyos na iba pa kaysa sa akin. I hope and pray that you will listen sa lahat ng sasabihin ko. Dahil ito ay galing sa Panginoon Diyos at hindi ito galing sa akin. Maraming salamat.